Boss, ilalabas ko yung baho ng mga taga-NEDA na yan, pero bago yan, kayong mga taga-NEDA, mag-resign na kayo, mga bobo kayo. Ang tagal-tagal nyo ng ekonomista sa bansa, panahon pa ni Aquino at Ramos, wala pa rin kayong alam sa pagsusukat ng isang naghihirap na bansa o mayaman. Hindi rin kayo makatarungan kung sumukat ng poverty threshold sa mga kapwa nyo Pilipino, kaya hanggang ngayon, ang baba pa rin ang sahod sa Pilipinas. Tingnan nyo tong sinabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, magsama-sama kayo, mga animal kayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, sa kanilang pagsusukat sa poverty threshold, ang pamilya na mayroong 5 members kailangan ng at least 13,873 per month to meet their minimum basic food. Paano naman yung 5 members ng pamilya isa o dalawa lang yung nagtatrabaho? Mga bobo ba kayo? Sa 119 na Pilipino sa Pilipinas, isang damakmak ang mahihirap kaysa sa mayayaman. Yung iba pa dyan nag-a-abroad dahil sa maliit na pasahod ng mga businessman. Nitong 2024, nagdagdag ng minimum wage ang Productivity Board ng National Capital Region ng 35 pesos pero sa NCR lang, hindi nyo pa nilahat. Kaya naman umabot ng 16,046 pesos ang Central Luzon at ang Calabarzon naman ay umaabot ng 15,457 pesos. Sa tingin nyo ba mga bobong ekonomista makakasabay sila sa mga nagmamahalang pagkain, tubig, kuryente, pampers, gatas ng mga anak nila? Isa kayo sa mga dahilan kung bakit napipigilang umasenso ang Pilipinas dahil sa mga pambubulag nyo. At tingnan nyo tong mga taga-NEDA, nagsusukat ng mga presyo ng bilihin sa wala namang basihan. Bilyon-milyon yung binibigay sa inyo ng gobyerno para asikasuhin nyo yung infrastructure flagship project nyo. Mga boss, nung sinilip ko yung infrastructure flagship project dashboard nila, kung makikita nyo dyan sa baba, 2023 hanggang 2024, isa pa lang yung nakumpleto ng mga gagong bangag na yan. Sinamahan pa ng mga putang inang DPWH na yan. Tapos nakalagay pa dyan, 2023 papunta ng 2028 na konti na lang yung matitira sa project na yan. Pero kung makikita nyo, marami pang nakabinbin na proyekto at yung iba naman puro ongoing at under project renovation. Tapos ngayon, ipapakalat nyo sa buong mundo na marami ng infrastructure yung Pilipinas at konti na lang yung mahihirap sa bansa at bumababa na yung inflation para makahata kayo ng investor. Tapos, para makapagpalakas kayo sa BBM administration, mga pakyo kayo. Tapos, tinaasan pa yung sahod ng mga walang hiya dahil pinirmahan na ni BBM yung local budget circular at national budget circular. Pero kasi nungalingan lang naman yung mga nalalaman nyo.